So, ngayon, gagawa ako ng tuna spread. Ito is actually tuna in can. So, about 4 cans of tuna. Pero make sure ha, pag kumuha kayo at gagawa kayo ng tuna spread, yung tuna in water, i-drain nyo yon and make sure na walang kasama siyang water at talagang dry, okay? Huwag nyo ring gagamitin ng tuna in oil. Kasi, I don't know, I haven't tried it. Na pag gumawa ako ng tuna spread is tuna in olive oil ang ginagamit ko. Ang mostly ginagamit ko every time I made a tuna spread is yung tuna in water. At i-drain nyo muna siyang mabuti at tingnan nyo kung dry na yung inyong tuna. So ito na yung ating tuna in can. At konti lang ang ingredients na nilalagay ko. Actually, 3 ingredients lang to eh. Red onion. Okay, pero ano pala, ang tuna is rich in vitamin B12. Ito po ay form of vitamin na responsible for helping the body form new red blood cells. Yan po ang tulong ng vitamin B12 sa ating katawan. It has a high levels of omega-3 fatty acids na makakatulong sa pagpapababa ng ating LDL cholesterol. LDL yung pong bad cholesterol. Alam niyo ba na ang omega-3 fatty acids is important for our brain throughout life? So talagang maganda po ang kumakain ng tuna kasi maganda po yan sa brain functions natin. So hahaluin ko lang to sa yung red onion sa ating tuna. Napakadali lang pong gawin nito kasi yun nga aside from kukunti lang yung ingredients natin, very easy to make the tuna spread. Ang red onion po pala is, ito po ay great source of antioxidant. Dagdagan pa po natin kasi alam nyo ba, mas gusto namin ng maraming red onion. It's a great source of antioxidant which boosts immunity and may protect against diabetes. Alam nyo ba, by eating red onion on a daily basis could keep your body healthy and prevent chronic diseases in the long term. At ang red onion ay mayroon din pong vitamins, maganda din ito sa digestion natin. So ayan, hinalo ko na siya, dinagdagan ko lang ng red onion. Pwede rin to sa mga anak ninyo, pero I'm not sure kung magugustuhan ng mga anak ninyo ang lasa ng tuna spread with red onion. Baka masyadong matapang sa kanila, no? It's gonna be too strong for their taste bud. So, pwede po ninyo, ito na po ang mayo natin, lalagyan na natin ng mayonnaise. So, ang pwede pong gawin ninyo, instead of red onion, you can use pineapple crust. Pineapple crust instead of a red onion. You can omit the red onion and add the pineapple crust at magugustuhan nila. I'm sure magugustuhan po ng mga anak natin yan. Kasi yung pineapple crust is, pineapple tastes sweet. Alam niyo naman ng mga bata, mahilig po yan basta meron silang natitikman na medyo matamis. Ano yan sa kanila, talagang pasado yan sa kanilang mga taste bud. So, ito na po ang ating tuna spread. At ini-incorporate ko lang ang ating mayonnaise with our red onion. I think I need to put more mayonnaise on this one. Ayaw naman po nating medyo dry. So, I wanted to add more mayonnaise on this recipe. So, depende po sa inyo kung gaano karami ang mayonnaise ang gagamitin ninyo. Pero yun nga po, as I've said, kung ayaw ng mga bata ang red onion, which I'm pretty sure hindi po nila magugustuhan ng red onion, ang ilagay ninyo, pineapple crust. So, pineapple crust plus the tuna in can and the mayonnaise. Talagang, magugustuhan po ng mga anak ninyo yan pagka nilagay nyo pineapple crust. So, ito, ready na ang ating tuna spread. Perfect po ito sa pandesal. I'm sure talaga namang mapaparami ang kain ng pandesal ninyo nito. At pwede rin po itong ibaon ng mga bata.
So, it's your option po if you want to put more mayo. Pero kami po, ayaw namin ng too much mayo. At simpleng-simple. Walang, I did not put any salt. No ground pepper. Simple lang po. Yan lang. So, our tuna spread is ready. Ayan na po ang tuna spread natin. Let's eat! Salamat po!